brother, nagmas ako kasi bungal ako, mga brother. Pangit, tingnan. Kilala mo niyo to? To mga brother. Oh. Dudong. Si Dudong Butbuton. Ang dami kalaban to mga brother ngayon. Viral na viral ito buong Pilipinas. Sa ginagawa ng tao na yan. No? Agoy, si Dudong. Oh. Mga brother, may napuna ako dito eh. Nagsuot siya ng pangsundalo. Ang kalaban niya ngayon dyan mga brother, si Captain Dado. Nagpa-army-armihan siya oh. Tama mga brother ha? Nagsuot siya ng bire. Tara, malapit natin ng bire. Nagsuot siya ng bire para siyang nagtitinda ng kamuting kahoy. Tingnan mo kasuotan ng bire niya kung proper yan. Di proper yan. Hindi proper ang pagkasuot sa bire. Sabi ka, hindi ka snappy. Kung gumagamit ka lang, magsuot ka ng sundalo, snapihan mo naman. Tapos ang mask niya, mask pulis. Pulis. O, pulis o. Tapos ang kasuotan niya ng jacket na camouflage na plain ito sa harapan. Ang zipper, hindi nag-zipper oh. Para itong sabungero, hindi nagsisipper. Dapat kung proper ka dyan na nagsuot ng uniform ng sundalo, ay lahat magtanong ka sana kung impostor ka eh. Saka sa mukha niya pitado, pang babae. Ano ang mukha niya pang babae? Oh, bayot. Na, babae gisyo. May kamukha siyang artista. Yung tomboy na artista. Tingnan nyo. Nagsusuot siya ng kasuotan ng sundalo na hindi siya sundalo. May kukulan na kaso yan. Loko-loko. Kaso yan. Isa pa, nakita ko, hindi ko napuna pa yung uniforme niyang pinagsusuot-suot. Kami kasi, ako Brad, retire ko Brad. Philippine Army, loko ka. Retire kong Philippine Army, loko ka. Ito sa Captain Dado, opisyal yan. Kasi sa amin, kasi sa armed forces, hindi kami bawal. Ayaw namin na pagalitan namin ang isa naming opisyal. Bawal yan. Ayaw namin, takot kami. Waitan, senior lang sa akin. Sa serial number, ay wala kaming karapatan na batikusin yan. Pero nakita ko siya, binatikos siya, pasot-sot siya ng damit ng sundalo, ang mas niya pulis, binabatikos niya ito, si Captain Dado. Automatic, impostor, nagsuot-suotan ng pang sundalo na hindi mo sundalo ito. Tapos may logo pa ito mamaya, may nakita kong logo niya sa likod. Ginagamit pa niya ang logo ng Armed Forces of the Philippines. Sino ba nagpahintulot nito na logo sa Armed Forces of the Philippines, gagamitin niya sa kanyang pagbablog niyang kalukuhan. Ito, at yung kaso pa niya ni, kasalanan pa niya ni kapatid Eduardo Manalo, yon ang pinakamatindi sa lahat. Ako, hugas kamay na ako dyan. Pinagmumura niya. Sinabihan pa niya si kapatid Eduardo Manalo na bayaran daw. Binabayaran na ng bilyon-bilyon ng mga Duterte pamili. Yun bang sinabi nito ay may katunayan siya na nagbabayad talaga ng pira ang mga Duterte pamili kang Eduardo Manalo? Pinapahiya niya si kapatid Eduardo Manalo. Hindi ako Iglesia ni Cristo. Pero sa ginagawa ng tao nito, talagang ang daming Katoliko na kumakampi dito sa Iglesia ni Cristo sa ginagawa ng tao nito. Kung sino man ang kanyang amo, mag-isip-isip na kayo. Masisira lang ang careers ng inyong pagkapolitiko kung gagamitin ninyo ang tao na ito
mahirap ang tao nito, hindi nag-isip. Kahit sagasaan niya, hindi nag-isip. Imbis na yung kapitbahay ko, boboto sa inyo, hindi na. Kasi alam kung sino ang boss nito. O, pagkawala ito eh. Ngayon, dalawa ang ano niya. Mayroon siyang kinakampihan, okay lang na. Wala mang problema kung may kinakampihan ka. Okay lang na. Na mayroon tayong rights, na mayroon tayong kakampihan. Pero, sa kasalanan niya dyan, wala nang hugas kamay ako dyan. Dalawa ang hinangad dito. Yung views sa kanyang vlog, ito ngayon, nag-viral ito ngayon. Million na ang views nitong itong magbibinta ng kamuting kahoy, magkakamuting kahoy, dagway. Marami na itong views dahil sa ginagawa niya kinalaban niya ang Iglesia ni Cristo. Sinabi niya na para nagpapakampi pa sa Katoliko na ang Iglesia ni Cristo ay 1% lang daw at binatbat sa Katoliko. Dinamay pa ang Katoliko nitong loko na ito. Nang damay pa. Ano naman? Ito talaga si Inday. Kababaeng tao. Ano ba ito? Nagdadamay sa sobra ka, Marites. Oy, Marites! Tigilan mo yung Marites yan. Tingnan mo yung Marites, oh. Ako, Marites, oh. Ako. Ako. Tiktom lang ko, oh. Pero snappy ako. Retired kong Philippine Army. Huwag akong paglulukohin ito. Ikaw, Army ka ba? Loko ka. Hindi ka kami nagyabang, hindi kami nagsusuot ng ganito. Ngayon, patingin ko sa inyo kung anong kaso nito. Anong kaso nito? Nagsusuot? Impostor. Ako talaga, kahit na ako makakita dyan na nagsusuot ng damit ng sundalo, ako magagalit, sitahin ko talaga. Lalo ko ito. Vlogger pa. Sige kapatid. Panoorin natin ngayon kung anong kaso nito. Dito sa armed forces na nagsuot ng kasuotan ng sundalo. Okay, standby. Paggamit ng ibang tao ng uniformeng ito ay nagbibigay ng negatibong imahe para sa Philippine Army at Armed Forces of the Philippines. Yan. Lingid siguro sa kaalaman ng nakararami na pwedeng kasuhan ng sinumang mapatunayang guilty sa pagsusuot ng military uniform nang walang pahintulot o permisyon ng AFP. Kaso ka dong. Kasuhan ng paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code. Revised Penal Code na. Paggamit ng uniform or insignia. Correct. Pwede rin silang kasuhan ng paglabag ng Republic Act 493 para sa krimen ng pagsusuot, paggamit, pagmanufacture, at pagbenta ng insignia, dekorasyon, medal, badges, patches, at identification card na nakalaan lamang para sa mga taga-AFP.